Lord, suko na po ako. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 7, verses 25 to 31, and I read it for you. Now, some of the people of Jerusalem were saying, "Is not this the man whom they are trying to kill? And here he is speaking openly, but they say nothing to him. Can it be that the authorities really know that this is the Messiah? Yet we know where this man is from. But when the Messiah comes, no one will know where he is from." Then Jesus cried out as he was teaching in the temple, "You know me, and you know where I am from. I have not come on my own, but the one who sent me is true, and you do not know him. I know him because I am from him, and he sent me." Then they tried to arrest him, but no one laid hands on him, because his hour had not yet come. Yet many in the crowd believed in him and were saying, "When the Messiah comes, will he do more signs than this man has done?" Ano ang mga bagay, mga pangyayari, mga pangarap, o maging mga tao na nahihirapan mong isuko sa Diyos? May mga bagay na kailangan nating iwan, kailangan i-let go, kailangan nating isuko. Mga bagay na kailangan tayong magparaya upang maging mabuti ang ating buhay, upang masundan ng husto ang Panginoon, upang maabot natin ang pinapangarap ng Diyos para sa atin. Sa araw na ito, isang paalala sa atin ang ibinibigay ng pagbasa, ang salitang pagsuko. Alam ng Panginoong Hesus na sa punto ngayon ng kanyang buhay sa kanyang pagmimisyon, ngayong marami nang naiinggit, marami ang nagnanais na siya'y bumagsak at maaresto. Alam niya sa kanyang puso na nalalapit na ang kaniyang pagsuko. Pagsuko sa gusto ng Ama, sa kalooban ng Ama, pagsuko ng kanyang buhay para sa bayang kanyang minamahal. Alam niya na kailangan niyang gawin ito. Alam niya sa puso niya na kailangan niyang isuko ang kanyang kagustuhan para ang kagustuhan ng Ama ang mangyari sa mundong ito. Mga kapatid, ano ang mga bagay na kailangan mong isuko ngayong panahon ng Kwaresma? Maaring sabihin natin, "Father, isinusuko ko na po ang hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes, ang pag-awas ko sa aking screen time, sa aking cellphone, ang aking pagiging tsismosa, Father, ay paunti-unti ko nang natatanggal, ang aking pagmumura, Father, ay nababawasan ko na." Ang masasabi ko lamang po dyan ay magaling. Napakagandang sinimulan mo. Pero may mas malalim na pagsuko ang kailangan nating gawin. Ito ay ang pagsuko kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsuko ng sarili nating nasa, ng sarili nating plano at kalooban para mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Papaano natin matatamo ito? Una, sa pamamagitan ng ibayong pananalangin. Hindi basta panalangin ng paghingi. Tayo madalas nananalangin kasama ng mga litanya ng ating mga hinihinging pangangailangan sa Diyos. Pero ang panalangin na hinihingi ngayon, ibayong pananalangin, ay ang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Buksan ang puso, buksan ang buhay para rito. Pangalawa, magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Ang luma ay kailangan ng iwan upang ang bago ay maisilang at tayo ay mabubuhay muli kasama ni Jesus. Yan ang sinabi ni San Pablo sa kanyang liham.
Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko kung hindi si Kristo na. Maraming paraan para iwan natin ang mga bagay, tao, pangyayari o mga pangarap. Pero pangarapin natin na mas pag-ibahyuhin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga personal na nasa at pangarap para ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari at mangyari sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan niyo pong isuko namin ang aming kalooban sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.